Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 25 after 9 in the morning. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines. Good morning Bicolandian. Sa kabos po ng mga paraantabay kang programang Syudadano, Marhay na Alda. Petsa 29 po kan bulan na Hulyo. Taon 2026. Ibanan po kita ning lampas alas 10. Ano? Mayo pa si partner Tano. Nag-hearing pa. Ayaw na. Pambira. Oh. Ngunyan pati may hilig sa jis. Ano? Si Peter Cayetano, Senator Alan Peter. Tigbabansaga na mahilig sa jis. Ano? Ano po na ta mahilig sa jis? Ano? Primero, itong sayang bill na 10,000 kada Pilipino. Mayo man nangyari. Nagutak kita ng mga problema ng pamasahe. Ano partner, kung totoo talaga itong GIS, ano? Ang suminunod, ini yung Southeast Asian Games, ano? 10 billion. Ang ultimo, ining flood control, another 10.4 billion na suodma, isinampa na po sa, ipigpadara na po sa Office of the Ombudsman, ano? Ni Senator Ping. Uy, hindi talagang humibi si Alan Peter, no? Talagang magiging bitter siya. Partner, maray na ka sa imo. Maray na ka po, Chairman, Manager, Bigot. Good morning sa mga parantaway kan na pamusong programa ng Syudadano. Tama to manager itong pinag... Jis. Oo, pinag... Kundi di sa naga may jis for jis. Oo. Ano? Diyan yan sa Concepcion Pekin. Concepcion yan. Concepcion Pekin yan, Naga City yan. Gis for Gis. Si Cayetano, Iguaman. Iguaman. Kailang tulo, ano? Iyo, ang problema kaya sa iya, inangat niya si Ping Lacson. Ngayaan Blue Ribbon Committee, mayong yung ginigibo. Mayong accomplishment. Tapos na ngayon, an investigasyon sa flood control. Nguwaring niya mapon, anong yung ginigibo. Sabi ni Ping Lacson, halat-halaton ito pa lang, tapos na. Halat-halaton mo ngayon. Ngunya, pag tukaw ni Tulpo, siya inot na iniimbestigaran. Siya inot na iniimbestigaran. And bakulang yan, Nel, ano? Ini yung 10.4 billion ang ebidensya, documentary, and witnesses. Kaya pusog, ano? May mga testigos, may documentary evidence. Mahalata pinapaapod na digditong mga official kanda nag-disenyo kadtong duman sa SEA duman yan sa SEA Southeast Asian Games. Pinaapod na
Ini yung partner na sa 10.4 na flood control, may mga witnesses. Iyo, igwaman. Oo, Ano? oo. Pagkatapos May kontraktor. Ang kontratista pati si Diskaya, ano? Oo. Pagka di malas, ano? Pagkadimalas at nakasuhan na, nakapreso na duman sa party mismo kan na Davao o ngunya sa Cebu o ngunya yaon na naman igwa na naman na kaso. Sunod. Oo, igwa na naman na kaso. So ang sabi kumpleto ang mga papilis, kumpleto. Kaya pigiling ta, mapurma lang ang burtuhan sa impeachment. Posible Oo. Posible naman na si Alan Bitter. Iyo. Oo, tapapaluwasan yan. O takon, no bail yan. No bail recommended yan. So, duman, papatunayan na talaga na iribanan sinda. Magkakasararo na sinda Estrada, Marcolita, pagkatapos siya. Pwede mag-conduct sila naman ng committee hearing. Ang masunod pa, iyo. Pirana. Duman na sinda maburotuan. Committee na baga. Oo. Pagkatapos, duman na ninda pwedeng ipadagos ang pagiging presidente kanini Alan. Duman sa party mismo kan na Karsil. Sa payatas. Oo, duman na. Sige na nga, mag-preside ka na nga, digdi. Papabilon siya naman. Iyo. Malanit. Ang saro pa dyan, ang makulog pa ta, baka madisbars pa siya. Automatic yan. Oo. Inot na inot, saro pa, ang magtugang pwedeng iguana tungo niya ni Si Pia, iguaman. Iyo. Ay, itong pag-splice. Pag-splice niya. Ay, ano na, manamaray na. Nagigibo siya sa diri niya nga ebidensya na bawal pala niya sa mga abogado. Bawal yan. Oo, na magibo ka na. Ethics yan. Oo, na madoktor ka mga Bawal ebidensya. yan. Ano yan? Incriminatory machination. Iyo. Nagsasadiri kang ebidensya. Iyo. Dinodoktor mo. Dinodoktor mo. Pinag-splice niya mga itong dumangki jukno. Machination niya. Oo. So, bawal pala niyan. Bawal. Maski sa ibang maski sa tuya. Bawal yan. Oo, bawal. Yan, magparagibo-gibo ka ng mga ebidensya mo. Iyo. Na mang kamugtakan. Machination yan. Lalong-lalo na itong sinabi niya na papabukasan nga itong mga account, mayo pa man pala niyang ebidensya kaya nga. Patapos itong mga payag duman, nag-iibo siya ng mga voice clip, nag-iibo siya. So, saralto si mga gibo niya. Saralto, ginibo niya nga ebidensya. Ang sabi ni Jukno, igwa na nga kami, inimbestigaran mi na nga yan. Pinundumi nga ta, an mapadagos nga kayan, Susene. ang impeachment court. An impeachment court. Tama ko man sinda ang sinda man lang prosekto man lang fact finding kumbaga. Ito sa PI lang sinda PI. Ang mapadagos nga kayan, ang madesisyon nga kayan, anda impeachment court, kamo nga yung mga senador, ang madesisyon nga yan. Kaya nga inaagad mi, nabukasan ito. Kung magugusto nga dumanda, pwede pala niyan madisburse ang araw kayo na manager. Maski digdi sa mga ordinaryong kaso sa korte, pag ika nagagibo ka ng ebidensya, maning katotohanan, gibo-gibo mo, rimati ka, madidisbar ka, even doctors, saka pwede pa siya matanggal sa Senado. even doctors, pwede kang tanggasan ng lisensya sa PRC. Nagdaya ka. Doktor ka, nagdaya ka. Pigdaya mo ang gobyerno, may pigdaya kang korporasyon. Nagsaging-saging ka na whatever na in your own capacity, pigdoktora mo sa mga dokumento, pwede kang ireklamo aliyang kaning lisensya. Sa PRC. Sa PRC. Sa korte, sa mga practicing lawyer, sa Korte Suprema. Korte Suprema. Tapos sasampan pa siya sa Ethics Committee na pwede siyang alion bilang sarong senador. O masakit ni makulog ni. Araw mo masakit kastiguhon sa profesyon media. Media. Sige na ang puti. Tama. Hindi pa napipenalize. Iyo. Masakit ito ng medyang kastigo. Tama.
Pero makanos man na ang trabaho mo ginigibo mong pagiging putikon. Correct. Oo, makanos yun man yan. Oo. Oo. At ang kalaban mo kaya ng konsensya mo. Sama ko lang. Oo. Ang sa imong profesyon, manadanyaran. Iyo. Oo. Malakaw ka dyan sa tinampo, pigisiyan ka. Iyo. Saka malakaw ka de bakong itong street. Dapat nakatingad ka. Oo. Ang lakaw mo kaya permi kang duko. No. Iyo. Nasusupog ka kang gibo mo. Nasudyaan ka na. Oo. Ikaw pala niya para sahod. Iyo. Ikaw pala. Baya mo na ang propagandist. Iyo. Kasi, iyan talaga, may media na may trabaho na propagandista ka. Iyo, propagandista. PR works yan. Yan. Bigabayaran talaga yan. Iyo. Maski siyang mga diurag ng mga nasyonal, araw baga ni itong sa Inquirer, si VAT, si Dinucom, ang respetano yun na columnist, Iyo. journalist, pero ikaw siyang PR firm. Oo. So, nagkukuha siyang kliyente. Yan na. Pinopromote niya. Pigpo-promote niya. As yung mga negative side, pighihibo niyang pinapakaray niya. Oo. Propagandista po yan. Iyo. Iba man ang kategory. Ibang kategory yan. Oo. Sanction yan. Oo, iba man yan. Iba man itong sa broadcast and television. Sa broadcast and television, facts ang pinag-uurulayan dyan. And dapat ang iluluwas mo ng mga impormasyon itong base duman sa ipinagpahayag kana sarong individual. Oo. Kaya iba dapat, man. kaya nga ni ang mga commentaries nagiging subjective. Iyo. Bako kitang objective, kita komentarista. Iyo. Ha? So yan na dalagan ka na media. Pero sabi ko nga ni, di mo kinakaipuan na mili taga-media ka, gagamitin mo na ni para Hindi sa mo personal. dapat na yung personal. pagkabusun Oo. ang sa imong pribileo because ang freedom of the press has its own limitations. May limitasyon po ang gabos. Di pwede na, tauli kang media, yun na, Iyo, urag-uragan mo na. maurag ka na. Di man pwede yan. Di man pwede yan. Di Saka, pwede yan. saka ang personal na laban mo, dahil mo pagdarahon. Di mo pagdarawang sa ere. Iyo. Oo. Dahil mo pag... Maski birthday mo, dahil mo dapat sabi yun. iyo. Hayop. Igwa kaya ng mga... Dahil pwede. Igwa kaya ng mga nagbi-birthday na mga members kan media, nagpa-fundraising. Dahil ka pwede. Sala yan. Iyo, oo. Na nga, birthday ko na baga niya sa aga. Ay, dahil Oo, dahil yan. Dahil yan pwede. Takong ilingon na, ano man pakiaram sa imo kang Ayo. birthday mo? Ano man pakiaram kang Magkaroon tao? aga tong si PD Hilario. Oo. Sabi ni Hilario, nagdaway PT, Pati ba, birthday mo, tuition ng anak mo, akin pa. Dahil man talaga, ano man ang pakiaram kang tao sa birthday mo. O kung magirumduman ka, i-greet ka, okay. Okay, Oo, pero ito babalangibog mo na ang katuyuan mo magkukulikta ay sala. Sala iyan. Sala iyan. Nagpapagirumdum nga ako, birthday ko nga sa aga. Ano? So what? Ano ang birthday Ano mo? man? Mangungulikta ka. Kadakol ka yan. Kadakol ka yan. Kadakol. Makanos yan na ipagpa, piyesta nga sa mo, sa aga. Ano man labot mo eh. Mag-imbitar ka. Mag-imbitar ka kung piyesta sa Indo. Pero, ano ang pakiaram kayo na, maayo ang pakiaram ng tao. Pinagiram mo kong pista. Oo. Mainom naman kitang tsokolate. Malipot eh. Sa piyesta. Dahil sa aga. Sa inang piyesta manager sa aga. Hindi. Tsokolate itong kuya. Iyo, ito madara ka naman. Masiram ka Malipot. manager. Masiram ko. Maura ng tsokolate. Oo, ang pinakamaurag kaya na itong nagkakala-kaga pa talaga. Dadaraw mo digdi, paka-init naman, dadaraw mo na digdi, nagkakala-kaga pa. Dahil ko ba dyan, kumpleto ba kita ng Iyo. Ikaw ba kitang gasto, digdi yun? Ibusayi. German niyang pwede kaya mag-bake ng cake. Iyo. Hindi po, kumpleto din sa technical. Mayong sinabi di ang bar. Iyo. Coffee bar. Tagkulpi maski sa drawer, may kape. May kape. Oo. May Maski sa- Skyflix. May Skyflix. Maski sa pantalon, may kanda. May kandado, nakakabukas, may susi, nakabukas ng mga aparador. Yun yung masarig na station.
So sana si iba si mga miyembros kan ng media pag ma-birthday ka mo dahil nila pagpaparabalang ibog. Alimbawa nga ma-birthday sa sarong simana pa o duwang simana pa. Sige ng flagging. Sige ng flagging. Sige. Ano man kung ma-birthday ka? Bira man na. Ang bira. Basta para ilugod ka, sabi mo, tapos na. Yan. Nag-birthday ang tigo. Dahil yun na. Pero kung paabuton mo lang, may malis yan na yan eh. Malis siya. Pag May malis nagsabi ka siya. lang na sa agang ngaya, ay, mga tulong aldaw po ngaya bago ako Ma-birthday na mag-birthday. ngayon ko. Kuya niya. May malis yan eh. That is already malicious. Ano mo malis siya? Oo. Mayo kang Philippine money. Hard life ka. Nagpapagiramdum ka naman sa mga Ang gusto mo, ang magastos. politiko. Ang gusto mo magastos sa ibang tao para sa sebong. Yan, Pasikat. Oo. Kung mayo ka pong kwarta, maglaw ka lang simbahan. Yan. Magagad ka ning pasalasalamat. Natawag ka pa maning halawig na buhay. Oo. Dahil magparalibot. Di magparalib. Bakong birthday mo, bakong si Bata naman ka sa politiko. Boss, good morning. Birthday ko na po. Makapit ako. Birthday ko mga boss. Ano kung birthday mo? Ay, ako tapiri, usok ka. Ano man? Hindi, mag-inom ng tubig. Kung may mga paltarason dyan, raot ang payo. Sabi ko, ano kung birthday mo? Di, happy birthday. Ay, ako, dahil ko patigig riton. Iyo baga. Kung mayo kang kapital, maglaw ka na ng simbahan, mamibig ka. Kung magagad kang magpapasalamat ka na nakaabot ka sa oras na inyo. Oo, nakaabot ka sa edad na iyan. Saka di ka masupog kung ang edad mo halangkaw na kung senior citizen, pasalamat ka na nag-abot ka sa edad na yan. Sa edad na yan. Oo, di ka Hindi ka masupog. magparapababa ka ng edad mong 60 ka na, 66 ka na. Pakinapot ka. Iyo, ano ba mga kaya? Araw ka itong sa amiga mo. Iyo. Pira po, garo-garo, garo ka daw ngayon, ning 50 lakh. Uy, maurag ka talaga niya ako. Muna man ang sa imo. Okay lang yan. Oo. So, ang iba kaya, pag ginapot, pira na po ngayong edad mo, secret. Ano ba tayo si secret mo? Pigihingi. 60. Ang edad po, dahil dapat yan sinisikreto. Mas magpasalamat ka, ta inabot mo ang edad kaya. Ang mga tao mo niyan, ang iba, may magadan. Kaya, mapasalamat yung mga nakakailing ng mga 80 na. Iyo. Nagraralakaw pa. Although may mga kakurkundian naman, pero okay lang. Ano? Pag inapot mo, arang pampangaran ninda, nakikistoryahan pa. Ay, maugma na yan. Bonus na yan po. Bonus na. Oo, ang tawag mo niyan na, kung ihilingon mo, kadakol nin amay nagagadan. May nagagadan nga sa hotel? Iyo, totoo yan. Kailan may kaiba na. Ito iba man to. Inaharatake na ito. Dahil sa kaugmahan. Pinaugma niya na talaga sa diri niya. Tayo na ngayon eh. Last ko na yan. Last ko na yun, pagtagas. So namamati niya na naiyo na to ang ori niya. Kaya pinaugba niya na si sadiri niya. Iinomong ko. Yaw si Governor. Sige na. I-live ta na lagot. Sige na. Ikabit na. Sige. Sige. Mga tugang Damunguta po ang interview ni Governor El Rey Villaforte. Bypass road from Tagkawayan, Quezon to Sipocot. So, maganda po tong planong ito, and initially maganda po yung response galing po sa mga taga First District and sa mga taga Quezon Province and yung mga dumadaan po dito sa Bicol po, Governor. Oo nga, salamat Michael. At alam mo kung titignan mo yung Facebook post ko, parang 130,000 views. Oh yes. Kung titignan mo yung interest ng tao, binasa nila yung mahabang post, 130,000 views, mga mahigit 3,000 comments, no. So ang tao talaga mahilig sa good news, mahilig sa magandang balita. Ang good news po ay last week nag-meeting na po ang DPWH, ang Province of Camsur, lahat ng concerned agencies. Pinaplano na natin po yung right of way niyan.
kung ano yung rota, ano yung right of way, ano yung magandang daanan, ano yung mga dapat gibon. So nag-umpisa na yan at alam mo lahat nag-umpisa sa plano, no? Hindi mabilis po ang mga planong ganyan. Pero at least nangyayari. Kasi kung titingnan mo yung Capsule Expressway, may 10 taon na yan. Ongoing naman po. Pero inabot ng 3 to 4 years bago nag-umpisa. Ito papapaspasan natin sa tulong ni Congressman Hori, ng mga mayors dyan, at hihingiin rin natin ng tulong ng governor at mga mayor ng Quezon para ma-realize po yan. So, hindi pa nga yan. Meron nga akong i-release pa yung tulay ng connecting San Narciso, Quezon, papuntang Villadiego, no? So, ito lahat mga panaginip, plano na wala naman pong mawawala na itulak natin, no? At lahat naman ng tinulak natin, nagkatuto, Capsule Expressway, yung Pasakaw-Balatan, at 3 years, mga 5 years ago pa, naggumawa na kami ng feasibility study, sariling gastos ng probinsya, feasibility study ng Pasakaw-Turagay, no? So, ano na rin yan, kinukonsider na rin po yan ngayon. So, maganda po yan. Hindi lang po taga First District, I'm sure magbe-benefit yung mga nagbabiyahe ng mga Manila papuntang Bicol. Kung nga gusto mo pumuntang Rinconada. Opo. Pag natapos yung Ragay, Pasakaw, Balatan, pwede ka na dyan. Punta ka ng Albay. Pwede ka na dyan. Isipin mo ng Bagyong Christine, nagbaha sa Maharlika Highway, pwede naman yung alternative route. So tayo, hindi tayo puro plano, puro haw-haw, puro hambog. Tayo nagpaplano. Hindi kagaya ng ibang congressman dyan, dinidiscuss niya sa partido dahil Asenso, di ba tayo? Mayroon naman dyan congressman, ang daming kalokohan ng panahon ng mayor siya, nag-land grab, convention center, ghost project, kung ano-anong ginagawa. Tayo, positibo lang. Kung titingnan mo yung Facebook natin, mga anunsyo ng mga programa, mga activities, araw-araw po naglilibot po tayo, namimigay sa school. So tayo positibo, progreso, hanap buhay, trabaho. So yan, isa yan sa programa natin, Nico, na connectivity program. Marami pa po tayo mga i-announce na mga plano sa ibang district. Pinaplano na natin at i-announce na rin natin soon. Okay. Sa aking connectivity, ina-acknowledge ng LGU Gainsa sa paagi ni Mayor Glenn Guntang ang malaking pagbabago ngayon sa Gainsa. May mga investment na pumapasok, may tourism na dahil sa initiative mo po, Gob, sa tulay between Pamplona and Gainsa na napapakinabangan at nakikilala na ngayon, Gob. Gainsa. Totoo yan, naggawa tayo ng plano ng Pamplona Gainsa Bypass Road. Inumpisa na po yan, mga kalsada niyan, yung tulay niyan. So pag natapos yan, talaga Asenso. Bakit? Ang Gainsa, pwedeng extension ng Naga yan eh. Kung mahal ang lupa sa Naga, dito na lang sila sa Gainsa maghanap buhay, negosyo, tumira. Mas mura doon at 5 minutes away, nasa Naga ka na. So ang naging problema talaga ng Gainsa noon, yung dalawang tulay na doon sa loob ng Gainsa na nagawa na natin, no? Meron tayong concrete bridge na nagawa sa loob ng Gainsa. At ang pangalawang ginawa namin ni Congressman Luigi ay yan na nga, yung Pamplona Gainsa na kalsada tulay diversion road. Tapos yung Pamplona naman, kukonect natin sa San Fernando. Ongoing na rin po yung Pamplona San Fernando bypass road. Paglabas mo dyan, yun na nga, yung Pili Milaor na bypass road, nakita mo, dinadaanan na. Hindi alam ng mga ibang tao sa ibang distrito yan. Ako nagpagawa niya ng congressman ako, pinapatuloy ni Congressman Luigi yan. So, connection niya na paikot sa Naga, kami po nag-iikot ng ano eh. Ang Naga kasi kailangan mo ng diversion road palawas at papasok ng Naga. Maski nga ni San Fernando, ang Lawas Pili, yung Capsule Expressway, diversion road yan na ano po, na madidecongest ang traffic sa Naga. So kung pupunta ka ng Pili, galing kang San Fernando, Pasakaw, hindi mo na kailangan mag-Naga, nadidecongest po yung traffic. So tayo, holistic po approach natin, June, na sa lahat ng distrito hinahanapan ng diversion road, road opening, mga expressway, mga highway, na hindi yan ginagawa. Tinan mo, ito kapot ko, si Hawhaw Distrito, Congressman 3rd, may nadangog ka na bang plano niya na diversion road, bypass road? Wala. Ang ginagawa lang niya, umiipa lang dyan sa Skybridge na hindi naman siya nag-isip. Ako nagpagawa yan ng congressman ako, naumpisahan yan. Wala naman siyang planong gawa. Sa Army, Puente Villa Highway, 4 na dekada na, pinangalan sa kanila, bulok pa rin.
So, ang point ko, saka isang taong kayo nasa pwesto, isang highway lang gusto mo, pinangalan mo pa sa'yo. Kami, Pasakaw Balatan, Camsur Expressway, Pili Milaor, San Fernando, Pamplona Gainsa. Yan, pinaplano natin, Tagkawayang Quezon to Camsur, Sipocot, Ragay del Gallego, Pasakaw to Ragay. Ang dami po natin mga programa. Marami pa tayo sa Rinconada. Nakita mo si Congressman Mix. Yes po. Baaw Iriga Bypass Road, Nabua Bypass Road. At dami. Isang araw, nag-chopper nga ako. Pinakita ni Mix yung ginagawa niya. Grabe. Kinokonekta niya yung mga bayan. Ngayon, nag-road opening na. Siguro, halato natin siyang ma-interview niya, Benny. Ang dami mga bypass road na ginagawa ni Mix na tapos na. Igwa pang pinupunan. So, circumferential road ng Buhi. Inuulang na mga kalaban na sinabi ng DNR, okay na, circumferential road ng Buhi. So, marami po tayong all over na lahat ng distrito, marami tayong plano for connectivity, June, Miko. May mga punong barangay po na-interview namin, Governor, and mga netizens din na nagko-comment na you're not just building roads, kundi unconsciously nagkakaroon din po ng local tourism attraction kasi mga food industry pumupunta dyan and paghahapon nagiging tambayan, magandang sunset para dang Siargao. Ganun daw, Governor po. Hindi lang yung example po yan, Miko, yung dun sa Baaw Lakeshore na road. Yes po. Kung alam ni Benny yan, hindi inumpisa niyan, konkreto yan by the lake, hindi pa natapos siyempre dahil malaking programa. Pero naging tourist attraction yung kagaya sa Siargao kasi paggabi may nagko-concert doon, may nagbebenta doon para tinda, yung alog sa Ginibo sa Siargao, no? So tama kayo, yan ang nangyayari po. Okay. Sige, pasayahan na naman natin yung mga wowers. Ano? Oh. Simula na ma-call out ni Mayor Leni Robredo yung trolls na sabi nga ni Mayor Leni, very obvious dun sa local politics, which is siligasyon ng target dun eh. Pinapalabas ngayon, nagbagong script yung mga wowers, na lumalabas na parang biktima siligasyon ngayon. Pinagtutulungan niya daw ni Mayor Leni saka ni Gob El Villafuerte. Kaya may conclusion sila, may secret alliance Mayor Leni. Ito ang tuwa sila sigurado, Gob, lang reaction mo. Well, una-una, sila yung may mga trolls, nakita mo nag-post siya na sila yung nag-post na yung mga kung ano nung site. Pati si Nico Perez raw, ang Kapitolyo raw nagpa-fund na sa ang comment ng tao, nasisiraan na ng bait. Saka nakakita Nico Perez raw na papatakbo Kapitolyo na ako tinitira, no? So makikita mo yung mga comment niya, hindi na ordinaryong comment ng tao na may pag-isip, no? Medyo may sayad na yata ang dating. Saka yung Nico Perez na yan, inibisigan na yan ng mga agencies. Alam na nila kung sino yan. Kaya nga di ba dinilit yung yung account. Di ba nawala na? Nawala na. Oo. Ito naman si Arnel kasi nung may sakit yan, ako nagpagamot diyan. Uy Arnel, nung may sakit ka, binigyan ka namin ng pera. Yung nanay mo, lumapit ka sa akin, binigyan namin ng pera. Ibig sabihin, hindi ka marunong magtanaw ng utang na loob, nagpapagamit ka sa mga taong yan. Kaya Arnel, ingat-ingat ka dyan. Ito naman si Arnel. Sino bang Arnel yan? Arnel Perez ba yan? O si Nico Eclarinal ba yan? Ang pagkakilala ngayon dyan. So, ang punto ko, marami silang troll account. Bagong Bicol Pulse, na alam naman natin na kung sino nagpatakbo niyan dahil yung lumaban sa akin gobernador yung itong ang hanap buhay ay manira ng tao na nabiglang yumaman, nagkaroon ng bahay sa Pili. Ay ang punto ko lang, wala namang ganyan account noon, bagong Bicol Pulse. Iba't ibang account, ang dami-dami ng mga troll account. Sabrit, may pagod, Sabrit. May Sabrit pa. Capital BR, so alam na natin kung pero ano okay lang, salamat. Sige, sa akin lang naman kasi, sa akin lang dagdagan pa nila yan, wala namang epekto yan. Kita mo yung radio commentator na inaaraw-araw kami, pinatunay, stapador pala, hindi nagbabayad ng utang. Ngayon na naman, nasa kabilang stasyon na naman, ay wala yan. Pagkatapos ng ilang buwan yan, ano na naman yan, masisira yan, dahil nasa ugali na yan ng newscaster na yan na hindi nagbabayad. Nung panahon sa Bicol Media, nagnakaw. Ngayon, hindi nagbayad. Kawawa yung stasyon na yan.
So ang punto ko, lahat ng nagbabati ko sa akin, okay lang, padagos nyo. Sa akin naman, ang tao naman ang maghuhusga kung sinong tama at mali. Tinan mo naman, ito lang, balikan natin tuwing eleksyon. Yung mga lumalaban sa amin, araw-araw dati binabatikos kami. May taga Rinconada dyan, inaraw-araw ako. Yung congressman ng dating first district, di ba? Hindi ko naman siya kalaban. Inaraw-araw ako. Sila baga ang natatalo. So kung inaraw-araw ako ng yung lumaban sa akin noon sa Facebook. 'Di ba? Yung last election, sino ba ang kalabang ko? Pagka-gobernador o lahat binuhay ng mga kasinungalingan o talaga. Ang tao naman alam naman ang totoo. Yan si Arnie, palagay ko si Arnie naawa na ako. Noon kasi hindi naman yan ganyan na desperado na. Kaya ngayon nag-iimbento na ng mga issue, DA, land grabber ng sasangay, lumalabas, corruption sa partido. Dinidepensa niya yung sarili niya, napapasala siya, maanggot ang tao. Ito issue ko sa kanya, issue niyo yung pagkasino niya linggo-linggo, simbago niya yan. Pag yan, sinabi niyang hindi yan, sa simbagong ko siya, papakitaan ko siya ng ebidensya. So sa akin lang, balikan natin si How Howers, okay lang naman na banatan niya kami. Saka, yung issue, una-una hindi ko naman siya kinakaaway, siya nakikaaway sa akin, sinisimbag ko siya. Si Leber Lenny, siyempre, good governance, transparency ang sa kanyang plataforma. Kailangan ilabas niya yung mga anomalya sa Naga na nung hindi niya panahon. Bakit? Kasi kung hindi naman niya ilabas yun, baka siya naman ang sisihin. Tama. Gaya niya na yung mga issue dyan sa housing dyan sa Balatas, pag hindi niya sabihin yung katotohanan na ang may kasalanan yan si Legasyon, siyempre, baka bumalik sa kanya yan. So, hindi naman niya tinitira si Legasyon, ini-expose lang niya ang kamalian na nangyari ng administrasyon. So, kung si Legasyon yun, sorry na lang siya. Kasalanan naman niya. Diba? Saka ito ulit si Legasyon, siging hambog laban sa kuya. Meron pa siyang nagpa-AI raw sila na kung sino raw mas magaling na legislador. Yung survey. Una na nakakatawa naman yung ganito na lang, first term ko nung una, tanungin na lang niya sa AI, sino ang mas gwapo sa amin, di lalabas tanungin niya sa AI, sino mas maraming programa, tanungin niya AI, sino mas maraming accomplishment. Kung AI ang basehan niya, tanungin niya AI kung lumaban siya sa atin, kung mananalo siya. Probability. Di ba? So akin na lang, simbago niya issue, yung sa Balatas, hindi niya naaba. Yung convention center dyan, 100 milyon, ano nangyari? Corruption yan. Dapat yan, kasuhan yan, kasi yan malinaw. 100 milyon na pondo ng gobyerno, nawawala. Walang nangyari. At marami pa. Housing program, sabay kami nag-inaugurate ni BBM. Kami may building na, nakatayo siya, wala. So, kung ikukumpira na lang niya yung kakayahan ko sa kanya, yun na lang, tanungin mo yung housing. Saka ang layo naman po. Ako, Governor, 1,036 barangays po ang aking hawak. Siya 27 ng barangays ng mayor. Nung bagyong Christine, hindi nga niya na paikutan ang 27 barangays ng bigas. Kami, Kamaligan, Kanaaman, 3 rounds. 3 beses kami nagbigay ng bigas diyan. Dinagdagan pa ng mayor pang-4. Siya 27 barangay, mga taga-Naga ko nagdadangog ka nung Christine. Giromdomonindo yung mayor. 27 barangays, hindi nga niya napaikutan ng isang beses na lahat. Kami 4 na beses sa Kamaligan, Kanaaman at ibang bayan. Kami may medical van, may medical mission, meron kaming rubber boat, meron kaming disaster equipment. Siya, nag-asa pa siya sa Sorsogon City. Wala naman siya mga dump truck na rescue equipment So, wag na lang siya magkumpira laban sa kuya. Siguro, magkumpirahan na lang niya sarili niya, di ba? As a legislator, kitin mo na, wag na lang siya magkumpira sa akin kasi ako naging majority leader ako, naging deputy speaker ako. Si Luigi po, Congressman Luigi, first term deputy majority leader. Siya wala nga siyang committee chairmanship. Hindi naman siya pinapansin sa Kongreso, di ba? Kung titingnan mo nga sa SONA, hindi ko nga siya nakita dun Kasi kahit nag-attend siya doon, hindi naman pinlas yung camera sa kanya dahil hindi naman siya sikat. Di ba?
kung titignan mo si Congressman Luigi, Congressman Mix, na flash sa camera maraming beses. Ibig sabihin yung camera, kilala sila. Ang fina-flash ng camera kasi yung mga kilala. Oo. Siya hindi nga siya na-flash eh. Di ba? So, wag na lang siya magkumpara kasi pagalingan na lang ang hamon ko sa kanya, padamihan ng programa, pagalingan ng mga esperso sa karahayan. Yun na lang po ang pagkarulayan. Pero kung paramihan ng post ng fake news, siya ang hari dyan. Hari ng fake news siya. Diba? Pero kung gusto niyang pagkulayan ng progreso, asenso programa, yan, laban. Sige, padamihan. Kami namimigay ng 1,000 sa bawat estudyante ng high school. O siya, anong ginagawa niya? Ang scholars ko sa 3rd District, libo-libo. Siya, hapoton mo. Araw-araw namimigay kami ng ka-30 medical assistance. Libreng bulong, libreng medical services. Kami may Alverde program, siya wala. So, yun na lang ang pag-usapan natin. Hindi yung mga padamihan ng mga troll accounts, dyan siya magaling. Okay. Smart TV per classroom po, Governor. Yeah, Yan. Maganda to. Ano po? Yung pamimigay mo po ng Smart TV, kada classroom po, kada eskwelahan. Yan po, Hindi lang napapasana. ngayon. Grabe request ngayon na may ko ng mga electric fan. Electric fan So, din namimigay po. kami ng electric fan ngayon. Okay. So, malayo man to. Kasi Malayo local talaga. lang kasi. Yeah. Sigub kasi national figure yan eh. Nagtataram na sa Senado ni si Governor. Ano na? Go blast na lang. Wala si Benny, saka si Benji. Tapos na yung oras nila. Apo. Yung August natin, Go, maraming mangyari ngayon ng August para sa kaalaman ng ating mga taga-Kamsur. Mga bagong programa naman ngayon na paparating na buwan ng Third August. quarter. Oo. Well, actually ngayon good news pa lang, no? 10 o'clock ngayon, pagkatapos 10 o'clock na pala. Mayroon po tayong meeting with regional directors ng DNR, EMB, DA, DPWH, NIA. Dahil yung investor meron na naman tayong dagdag na investor, 200 megawatt na wind energy sa Kamsur. I-compute mo na lang yan yung Kalabanga Renewable Energy. 200 megawatt times 1.5 million US na lang, o pwedeng 2 million per megawatt. So 400 million US dollars yan ang investment. I-times 60 mo, 24 billion yan. So ang punto ko lang, talagang dumadami talaga investors sa Naga. Inimbita ko nga media, sana i-cover nyo ngayon. No? May meeting kami ngayon, 10 o'clock sa tourism office. Sige Na para malaman ng tao po, tunay po ito. May investor, mini-meeting ng ahensya. Bakit po natin mini-meeting ng ahensya? Kasi business friendly po tayo. Ang sabi ko, mag-invest kayo dito, tutulungan namin kayo sa ahensya na makakuha ng mga permit. Sumunod kayo sa mga patakaran, susunod sila. Pero tulungan naman natin mapabilis at walang korupsyon. Sabi ko, pag meron nang hingi sa'yo na kapitan mayor dyan, sumbong sa akin. Basta kami sa probinsya, business friendly, tutulungan po natin silang mapabilis yung programa. Dahil kung mapabilis yung programa yan, ay dagdagan na buhay, trabaho, oportunidad, dagdag tax revenue sa munisipyo, sa barangay, sa probinsya, hanap buhay, tourism. So yan po ang ginagawa na po natin. Kaya nga renewable energy capital na po ang Kamsur eh. Kasi meron ng meeting ngayon, next month meron na naman tayo. Halos buwan-buwan may gustong pumasok dito dahil nababalitaan nila maganda po ang liderato at governance dito. Okay. So, malinaw. Yung mga development na yan, yan sinasabi natin na ang dami-dami. Kahit nga siguro, hindi nyo na matandaan yung mga dumarating. Ang dami-dami pa mga projects. And more to come. Business friendly ang Kamsur. Dahil sa liderato niyo po. At importante na naramdaman ng Kamsur, Governor, ng mga taga-Kamsur. Kaya walang duda na talagang top performer kayo bilang Governor. Go, maraming salamat, sa mga update sa lalawigan ng Kamsur. Salamat na maray. Salamat, Diyos Maray Naldao. Salamat sa Indo Gabos, June, Miko, at sa Gabos po na nagdadagog. Basta asahan lang po dito, padagos ang servisyo ka-Fuerte. At abangan lang po, sana mag-establish sila sa Province of Kamsur Facebook, sa El Revilla Fuerte Facebook, para mas nalalaman po nila ang mga ongoing projects, services, schedule ng scholarship, mga requirements. Dahil kami bukas po ang aming opisina. Salamat po, Diyos Marinalda, Diyos Mabalos. Thank you, Gob. Maraming salamat. God bless. Thank you. Governor El Rey Villafuerte, kadako naman mga update, 1st District, 3rd District, Partido, Rinconada. Nagbigay ng reaction sa different issues. Balita na ang Naga City. Naman. May message man siya kay Mayor Lenny. Challenge ika nga, dapat, aram mo itong umisyon.